Guys, good morning sa inyo. Ngayon, may problema yung laptop nung misis ko. Hindi nagcha-charge. Ito yung charger niya. Saksak natin. Hindi nagcha-charge eh. Saksak natin sa saksakan. Tapos, saksak natin. Wala, hindi siya nagcha-charge. Wala, hindi siya nailaw. Ngayon, gagawin natin yung tester natin, di ba? Nag-testing na tayo dati. Gumagana siya. Nakalagay dito sa kanya 19 volts. Sulat diyan 19 volts. Check natin kung meron siyang 19 volts. Set ulit natin yung tester natin ng volts. Yung kanyang symbol DC. Ayan, kita nyo yung DC. Dapat mayroon siyang makukuhang voltahe. Millivolts. Wala siyang voltahe. Dapat kasi ang nakalagay sa kanya 19 volts. 19 volts. Ngayon, sabihin walang problema yung laptop. Pwedeng yung charger ang may problema. I-check natin tong kable, itong isa. Tanggalin muna natin to kasi nahuhugot to sa charger. Tapos, i-check natin kung meron na labas na kuryente na voltahe. Set naman natin yung tester natin ng ito kanina DC. Ngayon yung gagamitin natin AC kasi AC yun eh. Check natin to kung meron tong voltahe. Meron siyang voltahe na 230 volts. Sabihin, walang problema tong AC cord natin. Galing doon sa saksakan. Isaksak ulit natin dito sa charger. Tapos check ulit natin dito sa sa DC. Gagawin natin, baka kasi dito sa pinaka power supply niya may problema. O kaya doon sa kable. Check natin. Mag-DC ulit tayo, tapos check natin kung magkakaroon siya dito ng voltahe. Check natin kung magkakaroon siya dito ng voltahe habang ginagalaw natin yung wire. Kasi baka yung kable yung may problema. Kita nyo? Ayan, nagkaroon siya Nagkaroon siya ng 19 volts. Kaya lang, di natin alam kung saan. Pakita natin na gumagana. Sabihin, gumana siya. Ibig sabihin, nagalaw yung kable natin. Hindi natin alam ngayon kung saan. Ngayon, i-check ulit natin kung saan mawawala yung voltahe. Ayan, may voltahe siya ngayon. Galaw-galawin natin, malalaman natin kung pag nawala yung voltahe niya, ibig sabihin, doon yung may problema. Pwede nating putulin, tapos i-splice natin. Yun, nagalaw. Nawala. Yun. Ito sa dulo. Ayan. Tignan mo yung voltahe. I-check mo yung voltahe. Ayan, 19 volts. Pag ginalaw natin, ayan, nawawala. Ayan, nawala na siya. Tignan mo yung kamay ko. Sabi, may problema dito. Gagawin natin,
Dahil hindi naman natin ma-splice to dito. Kung dito sana okay lang. Kung dito mahirapan tayo mag-splice diyan. Babaklasin na natin to ngayon. Kaya lang ito kasi mahirap tong baklasin kasi hindi siya di-tornilyo, naka-glue. Mahirap baklasin to. Pero subukan natin, lalagyan natin ng aceton. Ipakita ko sa inyo kung paano baklasin to. Pero ito guys yung sinasabi ko na mahirap baklasin. Naka-glue kasi yan. Mahirap siyang paghiwalayin. Ang takip niya yan. Naka-glue yan. Subukan nating lagyan ng aceton tong yung joint niya. Yan, yung guhit na yan nasa gitna. Kasi dyan nakasiksik yung glue eh. Tapos tignan natin kung matatanggal yung dikit. Tapos baklasin natin. Kaya meron tayong aceton dito. Lagyan natin dito ng aceton. Kasi titignan natin kung matatanggal yung dikit. Hirap kasi baklasin yan. Masisira mo na siya bago mo mabaklas. Subukan lang natin kung matatanggal siya ng hindi nasisira. Para pagka binalik natin siya, maganda pa rin. Hintayin lang natin mag-penetrate yung aceton sa loob. Tapos subukan natin ibuka. Maghintay lang tayo ng mga ilang minuto siguro. A few moments later. Yun na nga. Mga 2 minuto, 3 minuto. Subukan nating buksan. Yan. Ayan siya. Diba? May dikit kasi siya sa loob. Yan, ngayon tatanggal na natin to. May pandikit pa rin siya. Yan. Pwede nating tanggalin yung hinang nito. Pwede natin tanggalin yung hinang dyan. Tapos isunod natin to. Tapos puputulin natin yung wire. Tignan natin kung paano. Kasi tatandaan nyo lang kung saan nakalagay yung puti tsaka yung itim. Para pagbabalik natin kasi yun yung negative tsaka positive nya. Ngayon subukan natin tanggalin yung wire. Yan, natanggal na yung puti. Tapos yung isa naman. Ayan guys, tanggal na natin. Putulin natin to. Tapos tsaka natin ikabit ulit. Ayan guys, ngayon kita niya pinutol ko na yung wire dun sa sa pinagkakabitan niya kanina. Tapos ito yung patigas niya.
Hinati ko sa gitna para magamit ulit natin. Tapos, bago natin ihinang, syempre, check natin, double check natin kung may putol pa yung wire natin o wala na. Gagamitin natin yung sa continuity. Pag tumunog, tuloy-tuloy yung wire, walang putol. Panoorin nyo yung kung paano gumamit ng tester. Gumawa akong video. Tignan natin. Dapat yung dulo nito, yung wire na to, dapat tutunog. Yan. Ibig sabihin, walang putol yan. Tapos yung kabila, itong isang wire, dapat walang putol. Yan. Ibig sabihin, buo na yung wire natin. Wala na siyang putol. Pwede na natin siyang ikabit ulit. Ngayon, napagdikit na ulit natin to. Ihinang na natin to rito. Ayan na, nahinang na natin. Pwede na nating ibalik dito sa lalagyan. Pero bago natin idikit, check natin kung meron na siyang voltahe. Kung meron pa siyang voltahe. Ayan. Ito nyo, ang ganda oh. Pero bago natin idikit, check ulit natin kung may voltahe siya. Ulit tayo sa DC. Ayan, naka DC na siya. Ayan, DC. Yan, 19 volts. Okay na. Pwede na natin idikit. Tapos itong shrinkable tube natin, pwede natin lagyan para hindi na siya nababali. Kasi pag ganito nasisira eh. Lagyan natin ng pampatigas. Okay na to. Pwede na natin i-testing ulit sa laptop kung gagana. Ayos. Ayan, nakasaksak na. Testing natin kung gagana na yung charger natin sa laptop. Milaw. Yun, nagana na siya. Ayos. Sana may natutunan kayo. Ganun lang pag-check kung paano yung pag-check ng laptop charger. Kung sira o hindi. Yung charger mismo o yung laptop. Pero nakita natin yung charger ang may problema, kaya yun ang ginawa natin. Sana may natutunan kayo sa video na to. Maraming salamat po.